10 mga mensahe na iniwan sa atin ng mga nagdaang panahon. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga mensahe ang naiwan sa atin ng mga nagdaang panahon sa pamamagitan ng mga naiwang bagay tulad na lamang ng mga manuscripts. Ngunit ang ilan sa mga ito ay mahirap maunawaan dahil medyo luma na at kakaiba ang mga nakasulat o nakaukit dito. Subalit mahalaga naman ang mga ito upang maunawaan natin ang ating kasaysayan. At sa video ngang ito ay pag-uusapan at aalamin natin ang 10 mga mensahe ng sinaunang panahon. Number 1. Rosetta Stone. Ang Rosetta Stone ay isang granodiorite stele na natagpuan noong 1799 sa bayan ng Rashid sa Egypt. Nakasulat dito ang isang kautusan na inisyu noong 196 BCE sa Memphis, Egypt sa ngalan ni King Ptolemy V. Ang pagkakatuklas nito ay naging mahalaga sa pag-decode ng mga hieroglyphs upang maunawaan ang sinaunang wika ng Egypt. Samantala, ang kautusan na nakasulat sa Rosetta Stone ay nagpapahayag ng pagkilala at pasasalamat ng pari kay Haring Ptolemy V para sa kanyang mga naging ambag sa templo at relihiyon. Ito ay nagsasaad ng mga benepisyo na ibinigay ng hari sa mga pari tulad na lamang ng pagpapababa ng buwis. Gayon din, natuklasan ng mga French armies ang Rosetta Stone habang nagtatayo sila sa kuta. Agad na napansin ng mga scientist ng Napoleonic Expedition ang kahalagahan nito kung kaya't nagsagawa sila ng mga pag-aaral tungkol dito. Ang pag-decode ng Rosetta Stone ay nagawa ni Jean-François Champollion, isang French linguist at scholar noong 1822, gamit ang kanyang kaalaman sa Coptic language at sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga Greek names na nakasulat sa parehong Greek at hieroglyphic texts ay nalaman niya ang kahulugan ng maraming hieroglyphic symbols. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan upang mas lalong maunawaan ang mga inscriptions ng ancient Egypt na dati ay misteryoso at hindi kayang basahin. Bukod dito, ang Rosetta Stone ay hindi lamang mahalaga sa linguistics, kundi pati na rin sa kasaysayan ng science at ng iba pang mga pag-aaral. Ipinakita nito ang mga ugnayan at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa pagitan ng iba't ibang kultura noong sinaunang panahon. Number 2. Codex Gigas. Ang Codex Gigas o kilala rin bilang Devil's Bible ay isang napakalaking medieval manuscripts na may taas na 92 centimeters, may lapad na 50 centimeters at 22 centimeters naman ang kapal nito. Ang bigat nito ay umaabot sa humigit kumulang 75 kilograms. Ginawa ito noong early 13th century sa Bohemia, na ngayon ay bahagi na ng Czech Republic. Pinaniniwalaan na ginawa ito ng isang monk mula sa Benedictine Monastery sa Podlajice. Ang manuscript na ito ay kilala dahil sa hindi pangkaraniwang sukat nito at dahil din sa malaking picture ng demonyo na makikita sa loob nito. Maliban pa rito, ang Codex Gigas ay binubuo ng 300 scrolls na gawa sa balat ng hayop at tinatayang ginawa ito mula sa balat ng humigit kumulang 160 na mga hayop. Naglalaman ito ng Vulgate Bible at pati na rin ng iba't ibang mga sulat tulad ng mga medical records ni Hippocrates at Theophilus, mga kasaysayan tungkol kay Flavius Josephus at ang Chronica Bohemorum ni Cosmas ng Prague. Ang mga sulat na ito ay nagpapakita tungkol sa mga kaalaman noong panahon ng Middle Ages. Bukod pa rito, ang pinakakapansin-pansin na bahagi ng Codex Gigas ay ang isang page na nagpapakita ng larawan ng demonyo na matatagpuan naman sa page 290. Dito ay inilalarawan ang demonyo bilang isang malahalimaw na nilalang na may kulay green na ulo, pula ang mata at may malalaking mga kuko. Sa katapat na page naman nito ay makikita ang picture ng langit na walang laman. Ayon sa kwento, ang monk na gumawa ng Codex Gigas ay pinarusahan dahil sa paglabag sa mga batas ng monastery. At upang hindi siya maparusahan ay nangako siya na gagawa siya ng isang libro na naglalaman ng lahat ng mga kaalaman ng tao sa loob lamang ng isang gabi. At nang ma-realize niya na imposible na magawa niya ang kanyang pangako, humingi siya ng tulong sa demonyo kapalit ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, ang picture ng demonyo ay isinama sa aklat bilang tanda ng pakikipagkasundo niya sa demonyo. Sa kabila ng kahangahangang laki at nilalaman ng Codex Gigas, ang kasaysayan nito ay nababalot pa rin ng mga misteryo. At noong 1648, sa panahon ng 30 Years' War, dinala ito sa Sweden bilang bahagi ng mga ninakaw na yaman mula sa Holy Roman Empire. Sa kasalukuyan, ang Codex Gigas ay nasa pangangalaga ng National Library of Sweden sa Stockholm.
Number 3, Copper Scroll. Ang Copper Scroll ay isa sa mga Dead Sea Scrolls na natagpuan noong 1952 sa Cave 3 ng Qumran. Naiiba ito sa iba pang mga scroll dahil gawa ito sa pure copper. Ang tanso ay hinati sa dalawang bahagi at may haba na umaabot sa humigit kumulang 8 feet at 1 feet naman ang lapad nito. Isinulat ito sa Ancient Hebrew na mayroong kakaibang style at terminology kumpara sa ibang mga scroll. Samantala, ang Copper Scroll ay isang uri ng treasure map. Naglalaman ito ng listahan ng 64 locations kung saan nakatago ang malalaking kayamanan tulad ng ginto, silver at iba pang mahahalagang bagay. Ang mga locations na ito ay puno ng mga detalye dahil nakalagay dito ang mga tiyak na distansya at directions. Ngunit ang mga lugar na tinutukoy dito ay hindi madaling maunawaan. Dahil dito, nahirapan ang mga professional archaeologist at mga eksperto sa Hebrew na tukuyin ang mga lugar na ito. Ngunit saan nga ba nanggaling ang mga kayamanang ito? Kaugnay nito, maraming teorya ang lumitaw tungkol dito. May isang theory na nagsasabi na ang mga ito ay maaaring bahagi ng Temple of Herodes na itinago bago ang pagsalakay ng mga Romano noong 70 CE, o maaari din namang bahagi ito ng kayamanan ng isang religious sect tulad ng Essenes. Kasunod nito, maraming mga expeditions at paghahanap ang isinagawa upang hanapin ang mga kayamanang tinutukoy ng Copper Scroll, ngunit wala pang sino man ang nagtatagumpay sa paghahanap dito. At noon ngang 1955, ang Copper Scroll ay dinala sa Manchester University sa England, kung saan ito maingat na pinutol upang basahin ang mga nakaukit na salita dito. Ang proseso ng pagbubukas at pag-interpret dito ay naging mahirap dahil luma na ang tanso at ang inscriptions nito. Number 4, Piri Reis Map. Ang Piri Reis Map ay isang ancient map na ipininta sa balat ng hayop noong 1513 ni Piri Reis, isang kilalang Ottoman admiral at cartographer. Ang mapa na ito ay itinuturing bilang isang mahalagang artifact ng ancient cartography dahil sa kakaibang impormasyon na ipinapakita nito, partikular na ang mga bahagi ng Amerika at Antarctica. Si Piri Reis ay ipinanganak bilang Ahmed Muhyiddin Piri. Inipon niya ang mga impormasyon mula sa iba't ibang mapa at manuscripts upang buuin ang kanyang masterpiece. Kabilang sa mga pinagkuhanan niya ng mga impormasyon ay ang mga mapa ng Ancient Greek, Arab at kahit sa mga documents mula kay Christopher Columbus. Ang Piri Reis Map ay nagpapakita rin ng mga baybayin ng Western Europe, North Africa at ng Eastern part ng Amerika. Samantala, isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng mapa ay ang representation ng Antarctica na tila walang yelo. Nagpapahiwatig ito na posibleng may alam dito ang mga ancient civilizations bago pa man natuklasan ang kontinenteng ito. Bukod dito, isa pang kapansin-pansing characteristics ng Piri Reis Map ay ang accurate representation ng latitude at longitude nito na nagpapakita ng malawak na kakayahan sa cartography noong panahong iyon. Ang eksaktong detalye at sukat na ipinapakita sa mapa ay nagdulot ng maraming haka-haka at debate. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang ebidensya patungkol sa malawak na kaalaman ng mga sinaunang sibilisasyon. Maliban pa rito, ang mapa ay itinuturing din bilang isang mahalagang artifact ng cartography, kundi pati na rin sa larangan ng maritime navigation ng Ottoman Empire dahil pinapakita nito ang lawak ng kaalaman ng mga ancient travelers. At sa kanya namang mga data, ipinaliwanag ni Piri Reis na ginamit niya ang mga mapa ni Columbus at ang iba pang mga sinaunang mapa. Number 5, Phaistos Disc. Ang Phaistos Disc ay isang misteryosong artifact na natuklasan sa sinaunang palasyo ng Phaistos sa isla ng Crete. Na-discover ito ng Italian archaeologist na si Luigi Pernier noong 1908. Ang disc ay tinatayang nagmula pa noong 2nd millennium BCE, bandang 1850 hanggang 1600 BCE, sa panahon ng Middle Minoan o Late Minoan Bronze Age. Ang kakaibang artifact na ito ay gawa sa dried clay at may sukat na humigit kumulang 15 centimeters in diameter. Samantala, ang mga kakaibang script nito ang nagiging dahilan kung bakit natatangi ito sa iba pang mga archaeological discoveries. Ang disc ay may kabuuang 241 unique marks na binubuo naman ng 45 unique symbols. At marami sa mga ito ay kumakatawan sa mga bagay tulad ng mga human figures, hayop, halaman at mga kagamitan. Ang mga simbolo ay iniukit sa clay gamit ang mga seals.
Ang mga simbolo ay nakaayos sa isang continuous spiral mula sa gilid patungo sa gitnang bahagi nito. Ito ay isang format na hindi nakikita sa ibang mga sinaunang script. Sa paglipas ng mga taon, maraming teorya ang iminungkahi upang malaman ang kahulugan at layunin ng Phaistos Disc. May ilang mga scholars na nagsasabi na maaaring ito ay isang anyo ng proto-writing na ginagamit para sa mga religious o ceremonial activities. Subalit ang iba naman ay nagsasabi na maaaring isa itong uri ng game board, kalendaryo o sulatan ng mga mahahalagang pangyayari. Ang mga simbolo ay iniuugnay sa iba't ibang ancient languages tulad ng Linear A at Linear B. Ito ang mga script na ginagamit ng mga Minoan at Mycenaean. Gayun din naman, isa sa mga pangunahing hamon sa pag-decode ng Phaistos Disc ay ang kakaibang script nito. Ang mga simbolo ay hindi tumutugma sa anumang mga wika na mayroon tayo ngayon, at ang kawalan ng isang bilingual inscriptions tulad ng Rosetta Stone ay nagpapahirap sa pag-cross-reference ng mga symbols. Ang pagkakatuklas ng disc sa mga fossils ng palasyo ng Minoan sa Phaistos ay nagbibigay ng ilang impormasyon tungkol sa pinagmulan nito. Ang Phaistos ay isa sa mga pangunahing sentro ng Minoan civilization na kilala dahil sa kanilang advanced architecture, arts at pakikipagkalakalan. Number 6. Kryptos Sculpture. Ang Kryptos Sculpture ay isang kilalang encrypted artwork na ginawa ni artist Jim Sanborn. Matatagpuan ito sa labas ng headquarters ng Central Intelligence Agency o CIA sa Langley, Virginia. Ang sculpture na ito ay inilunsad noong 1990 at kilala din sa kanyang misteryosong cryptographic inscriptions na patuloy na pinag-aaralan ng mga code breakers at cryptographers sa buong mundo. Ang pangalan nito na Kryptos ay mula sa Greek word na nangangahulugang nakatago. Ang Kryptos ay binubuo ng 4 na magkakahiwalay na sections o panel at ang bawat isa ay naglalaman ng mga encrypted messages. Ang mga mensaheng ito ay naka-encode gamit ang iba't ibang cryptographic techniques na kinabibilangan ng substitution at transposition ciphers. Subalit nang inilabas ito sa publiko, 3 lamang mula sa 4 na mga mensahe ang na-decrypt at ang pang-4 na bahagi na kilala din bilang KA4 ay hindi pa rin nabubuksan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang unang bahagi ay naglalaman ng isang simpleng mensahe na nagsasabing, "Between subtle shading and the absence of light lies the nuance of occlusion." Ang ikalawang bahagi naman nito ay may isang mensahe na may mga geographic coordinates na nagdadala sa isang location malapit sa CIA headquarters. Habang ang ikatlong bahagi naman ay isang piraso ng teksto mula sa isang historical account ni Howard Carter na tungkol naman sa pagkakatuklas sa Tutankhamun's tomb. Dagdag pa dito, ang ikalawang bahagi ng mensahe ay may mga coordinates ng isang location na matatagpuan sa loob ng CIA headquarters na nagsasabing, "It was totally invisible. How's that possible? They used the Earth's magnetic field, X. The information was gathered and transmitted underground to an unknown location, X. Does Langley know about this? They should. It's buried out there somewhere. X, who knows the exact location? Only WW. This was his last message. X 38 degrees 57 minutes 6.5 seconds north, 77 degrees 8 minutes 44 seconds west." Ang mensahe na ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang bagay na ibinaon sa lugar ng CIA. Sa katunayan, ang ika-4 na bahagi o KP4 ay naglalaman ng 97 characters na hindi pa rin natutuklasan. Si Jim Sanborn na siyang gumawa ng sculpture ay nagbigay din ng ilang mga hints upang matulungan ang mga nag-aaral ng cipher. Ang mga hints na ito ay tumutukoy sa mga bahagi ng plain text ng unang 3 bahagi. At kung gagamitin din ang parehong teknik sa ika-4 na bahagi, ay maaari namang maunawaan ang ibig sabihin ng mensahe sa K4. Sa paglipas ng mga taon, si Sanborn ay patuloy na nagbigay ng mga hints. Noong 2010, ibinahagi niya na ang characters sa posisyon ng 64, 69, NYP VTT ay decode sa Berlin. Noong 2014 naman, sinabi niya na ang susunod na 6 na characters, ang MZFPK, ay decode naman sa clock. Sa kabila nito, ang tunay na kahulugan ng mensahe sa K4 ay nananatili pa ring palaisipan. Number 7. Dresden Codex. Ang Dresden Codex na kilala rin bilang Codex Dresdensis ay isa sa 4 na natitirang mga pre-Columbian Mayan manuscript na nakaligtas mula sa panahon ng Spanish colonization.
Itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamahalagang documents ng Maya na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kultura, relihiyon, astronomy at sa mathematics. Ang document na ito ay gawa mula sa bark ng puno ng ficus na pinatibay at pinahiran ng stucco upang gawing isang uri ng papel na tinatawag naman na amate. Gayon din, ang codex ay binubuo ng 74 pages na pininturahan at nilagyan ng mga detailed illustrations na gumagamit ng mga pigments na gawa sa natural materials. Samantala, ang Dresden Codex ay isinulat gamit ang hieroglyphic script ng mga Maya at ang bawat sections nito ay naglalaman ng iba't ibang paksa. Kinabibilangan ito ng astronomy, calendars, ceremonies at medicines. Ang codex ay nagpapakita din ng masusing pag-aaral tungkol sa mga bituin at mga planeta katulad ng Venus. Kaugnay nito, ang mga Maya ay mayroong interes sa Venus, kung kaya't isinama nila ito sa kanilang kalendaryo upang mahulaan ang mga pangyayari tulad ng digmaan at mga ceremonial occasions. Bukod pa dito, ito din ay mayroong mga astronomical calculations. Ang mga Maya ay may sophisticated system ng kalendaryo na binubuo ng Haab o isang solar calendar at ng Tzolk'in na isang 260 days ritual calendar. Dagdag pa dito, ang codex ay nagpapakita din ng mga ugnayan ng mga kalendaryong ito sa pamamagitan ng mga records ng mga eclipses, mga cycle ng Venus at iba pang mga celestial events. Ang kanilang kaalaman sa astronomy ay nagpapakita ng kanilang kakayahang mahulaan ang mga astronomical events na kanilang ginagamit sa mga ritual activities at sa pang-araw-araw na buhay. Bagaman ang eksaktong petsa ng paggawa ng Dresden Codex ay hindi tiyak, ang mga historians ay nagkaroon ng estimation at ayon sa kanila ay isinulat ito sa pagitan ng 11th at 12th century bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Amerika. Ang dokumentong ito ay dinala sa Europe noong 18th century at napunta sa Dresden, Germany at ngayon ay bahagi na ito ng collections ng Saxon State and University Library. Number 8. Rohonk Codex. Ang Rohonk Codex ay isa sa mga sinauna at pinakamisteryosong manuscript sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauunawaan ang nilalaman at kung saan ito nagmula. Ang codex ay unang lumabas sa Hungary noong 19th century at ipinangalan mula sa lungsod ng Rohonk na ngayon ay Rechnitz sa Austria na kung saan ay dito rin ito unang nadiskubre. Ang pinagmulan nito maging ang wika at layunin ay patuloy na nagiging paksa ng debate at haka-haka. Samantala, ang manuscript na ito ay binubuo ng humigit kumulang 448 pages na puno ng mga kakaibang simbolo at characters na hindi pareho sa alinmang kilalang language o alphabet. Ang bawat pages nito ay nagtataglay ng mga illustrations na nagpapakita naman ng mga pangyayari na may kaugnayan sa relihiyon, sa digmaan at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang ilan sa mga eksena ay tila nagpapakita din ng mga krus na pinaniniwala ang may koneksyon sa relihiyon ng mga Kristiyano. Subalit ang tunay na kahulugan ng mga simbolo at mga guhit ay nananatiling hindi malinaw. Gayon din naman ay maraming mga tao ang sumubok na alamin ang kahulugan ng Rohonk Codex, ngunit wala sa mga ito ang naging matagumpay. Ang mga eksperto sa linguistics at mga cryptographers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-aral ng manuscript, subalit hindi rin nila naunawaan ang nilalaman nito. Ang ilan ay naniniwala na ang mga simbolo ay kumakatawan sa isang lihim na wika, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang uri ng cipher o encoded message. Kaugnay nito, ang isa sa mga pangunahing hamon sa pag-aaral ng Rohonk Codex ay ang kakulangan nito ng kaparehong text o artifacts na maaring makatulong upang maintindihan ito. Gayon din naman ay walang kahit anong records tungkol sa pinagmulan nito. Ang pagkakaroon ng iba't ibang style ng pagsulat ng codex ay nagpapahiwatig din na maaring isinulat ito ng maraming tao. Bukod pa dito, ang isa pang nagdaragdag ng misteryo nito ay ang papel na ginamit sa paggawa nito. Ang manuscript ay isinulat sa parchment na isang uri ng papel na ginagamit noong sinaunang panahon. Sa kabilang banda ay marami ding nagsasabi na ang Rohonk Codex ay maaaring gawa-gawa lamang upang lokohin ang mga scholars na nag-aaral nito. Number 9. Voynich Manuscript. Ang Voynich Manuscript ay itinuturing din bilang isa sa mga mysterious book na isinulat noong 15th century, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nababasa at nauunawaan.
Natuklasan ito noong 1912 ni Wilfrid Voynich na isang Polish-American antiquarian book dealer mula sa isang Italian monastery. Ang manuscript na ito ay binubuo ng humigit kumulang 240 pages na kung saan karamihan dito ay nakasulat sa isang hindi kilalang language at may mga ilustrasyon ng mga kakaibang halaman, astronomical diagrams at iba't ibang uri ng mga symbols. Samantala, maraming mga tao ang nagsasabi na maaaring gawa-gawa lamang ito, habang ang ilan naman ay naniniwala na ito ay isang tunay na teksto na naglalaman ng mga lihim na kaalaman. Maraming mga World War II experts at cryptographers ang sumubok na ma-decrypt ang teksto, ngunit wala kahit isa ang nagtagumpay na maunawaan ito hanggang sa kasalukuyan. Subalit ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng manuscript ay ang mga illustrations ng mga halaman na hindi pa nakikita sa field ng botany. Ang mga image na ito ay hindi rin tumutugma sa kahit anong uri ng flora species. May mga sections din mula sa manuscript na tila nagpapakita ng mga astronomical at astrological diagrams tulad ng celestial symbols, star charts, planetary configurations at iba pang mga astronomical motifs na kung saan ang mga ito ay mas lalong nakadagdag sa pagkalito tungkol sa tunay na layunin at pinagmulan ng manuscript na ito. Sa makatuwid, maraming mga theories ang nagpaliwanag tungkol sa pinagmulan ng Voynich manuscript. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang medieval pharmacopoeia na isang manual tungkol sa mga halamang gamot at sa paraan ng paggamit nito. Ngunit ayon naman sa iba, ito ay maaaring isang secret book ng alchemy o maaari din naman na isang mystic text na naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa metaphysics. Subalit, noong 2014, ang mga researchers mula sa University of Bedfordshire ay nagsagawa ng mga pag-aaral. At ayon sa kanila ay maaaring isinulat ito sa isang nawalang language ng mga taga-Mesoamerica. Ngunit sa kabila ng mga advanced technology, ang tunay na layunin, language at ang pinagmulan nito ay nananatili pa ring palaisipan. Sa kasalukuyan, ang Voynich manuscript ay matatagpuan sa Beinecke Rare Book and Manuscript Library sa Yale University. Number 10, Antikythera Mechanism. Ang Antikythera Mechanism ay isang sinaunang mechanical device na natuklasan noong 1901 sa isang lumubog na barko malapit sa isla ng Antikythera sa Greece. Itinuturing ito bilang kauna-unahang analog computer na ginagamit upang i-calculate ang mga posisyon ng mga planeta at mga solar at lunar eclipses. Ang device na ito ay may edad na mula 150 BCE hanggang 100 BCE at ito ay gawa sa mga gears. Ang mechanism ay binubuo ng mahigit 30 interlocking bronze gears at may kasamang mga inscriptions na nagpapaliwanag tungkol sa mga mechanisms at mga calculations nito. Samantala, ang pangunahing part naman ng mechanism ay isang complex system ng mga gears na nagpapakita ng paggalaw ng araw, buwan at mga kilalang planeta sa mga panahong iyon. Ang front dial ay nagpapakita ng mga zodiac signs at kalendaryo, habang ang likod na bahagi naman ay nagpapakita ng mga cycles ng mga eclipse at iba pang mga astronomical phenomena. Kaugnay nito, ang mga scientists at mga historians ay nagsagawa ng iba't ibang mga pag-aaral upang muling buuin at maunawaan ang mechanism na ito. At noon ngang 1950s, ang British scientist na si Derek de Solla Price ay nagsagawa ng mga pagsusuri gamit ang X-ray at gamma ray. Ang kanyang pag-aaral ay nagdulot ng mga bagong idea sa larangan ng ancient technology at mechanical engineering. Bukod dito, ang Antikythera mechanism ay mayroon ding malaking impluensya sa kasaysayan ng science at technology. Nagpapakita ito ng mataas na antas ng kaalaman sa astronomy at mathematics ng mga ancient Greeks. Ang kanilang kakayahan na gumawa ng isang ganitong complicated device ay nagpapahiwatig ng kanilang advanced na kasanayan pagdating sa technology. Sa kasalukuyan, ang Antikythera mechanism ay nasa National Archaeological Museum sa Athens, Greece. At patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng maraming mga historians upang mas lalo pang maunawaan ang mga detalye at kakayahan ng mechanism na ito.